Isang political vlogger ang nagpahayag ng kanyang pangamba ukol sa kasalukuyang pamumuno sa bansa. Anya, ang kasalukuyang administrasyon ay may mga pagkilos na mistulang mula sa mga komunistang ideolohiya at sinusubukang patahimikin ang mga kritiko nito. Alamin ang kanyang mga pahayag sa ulat ni Daniela Paulite. Tila mga komunista na ang namamahala sa Pilipinas. Ito ang obserbasyon ng isang political vlogger na si Boss Dada dahil hindi na umano iginagalang at ipinapatupad ng tama ang mga batas sa Pilipinas. Para sa akin, sa nakikita ko ngayon, komunista na talaga, wala nang batas, partner eh. Hindi na nila kumbaga, hindi na sila kumukuha ng guidance doon sa pinaghirapan na balangkasin ng mga batas eh. Merong mga batas in place pero nilalagpasan nila yun eh. Anya, isang manipulatibong estratehiya ang pagsikil sa mga political vlogger upang magawa ng administrasyon ang kanilang mga plano nang walang lumalaban o nagsasalita laban dito. Hugot niya ito matapos ipatawag sa kamera ang ilang social media content creators at political vloggers kaugnay ng umano'y disinformation at fake news. Ani Boss Dada, patibong lamang ito upang patahimikin ang lahat ng pwedeng mag-ingay laban sa gobyerno, lalo pat plano nilang patalsikin si Vice President Sara Duterte. Ito ay isang trap. Mayroon nga tayong narinig na ginagawa nila ito dahil may mas madilim silang plano. Plano na smooth nilang maidaos itong impeachment kay VP Sara nang walang magko-content tungkol dito. Matatandaan din na ang mga makakaliwang kongresista sa Kamara ang unang nagpahayag ng planong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at ngayon namamayagpag na usapin na nga ito sa mga mambabatas. Naging malaking kontrobersya din ang mga kumalat na larawan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang ilang mga kilalang operatiba ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Samantala, dagdag pa ni Boss Dada, mahusay manlinlang ang mga komunista kaya maging ang mga media ay may impluensya na. Manipulated na itong mga media natin. Wala tayong nakikita ng mga balita patungkol sa mga totoong estado ng bayang Pilipinas. Ang ipinakikita nila sa mga Pilipino, maayos tayo. At ang problema, yung mga kalaban ng gobyerno na to. Mababatid na hindi dumalo ang vloggers sa House Tricom. Sa halip ay naghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema laban sa Kamara. Ilang komite at chairman nito upang hilingin na ipagbawal ang pagbabanta sa freedom of speech. Samantala, hindi lang mga vloggers ang nakaranas ng ganitong pag-uusig. Matatandaan na nauna nang nakaranas ng pagsupil ng kalayaang pamamahayag sa ilalim ng Administrasyong Marcos ang SMNI at si Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang lumalaban sa mga komunistang teroristang grupo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.